Magandang araw sa bawat isa. Ako sila ni Grace P. Solayaw mula sa Besed 2D. At ngayong araw ay may ikukwento ako sa inyong isang alamat. Ngunit bago yon, alamin muna natin kung ano nga ba ang alamat. Sabi rito, ayon sa aking nasaliksik, ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. At alam nyo ba na ang Bulacan ay may alamat rin? Kung hindi pa, may nais akong ikwento sa inyo na aking likha at ito ang alamat ng Bulacan. Noong unang panahon, ay may magkasintahang nagngangalang Mulak at Anastasia. Si Mulak ay matipunong lalaki at si Anastasia, o mas kilala sa tawag na Ana, ay may malabulaklak naman na ganda at mayroong napakagandang buhok na dahilan upang mabighani ang maraming kalalakihan sa kanilang lugar. Ang dalawang ito ay labis na nagmamahalan hanggang isang araw ay nagpaalam si Mulak kay Anastasia na ito ay 3 araw na mawawalay sa kanya sapagkat ito ay sasama sa kanyang ama patungong kagubatan. Nalulungkot naman at labag sa loob na pumayag si Anastasia. Sa paglisan ng kanyang kasintahan, ay may isang lalaking manlalakbay naman na napadpad sa kanilang lugar. Ernesto ang kanyang pangalan. Ito ay may makisig na pangangatawan, ngunit masama ang pag-uugali at ubod pa ng yabang. Sa lahat ng kanyang lugar na pinupuntahan, ang lahat ng kababaihan ay napupukaw ang atensyon at napapaibig din niya. Isang araw, si Ernesto ay nagawi sa isang ilog kung saan namamalagi ang napakagandang si Anastasia. At nabighani nga rito si Ernesto. Napakaganda niya, ngayon lamang ako nakakita ng isang babaeng tulad niya. Natitiyak ko na siya na nga ang babaeng nararapat para sa akin. Wika nito. Gayon na lamang ang pagkagusto ni Ernesto kay Anastasia, kaya't sinundan niya ito hanggang sa ito ay makauwi sa kanilang tahanan. Kinabukasan, ay sinundan niya ulit ito at kinausap pa nga si Anastasia at inalok nito ng pag-iisang dibdib ang babae. Ngunit hindi pumayag at sinabi na mayroon na itong minamahal. Labis na nadismaya si Ernesto sa naging sagot ni Anastasia sa kanyang sagot. Nagalit ito at sinabing hindi siya makakapayag. Hindi nito matanggap ang naging desisyon ni Anastasia sapagkat sa buong buhay niya ay si Anastasia lamang ang tumanggi sa kanya at hindi niya napaibig. Nakalipas na nga ang ilang araw at magbabalik na si Mulak at ang kanyang ama. Tuwang-tuwa si Anastasia at pagkakita nga nito kay Mulak ay agad nito na niyakap si Mulak. Sa kabilang banda, naroon naman si Ernesto na galit na pinagmamasdan sila. Sa galit nito at pagkainggit ay lumapit ito sa kanila at hinila si Anastasia. Nagulat si Mulak sa pangyayari. Ngunit kinuha nito pabalik si Anastasia at itinabi sa pag-aalalang baka ito ay mapahamak. Si Ernesto ay lalo pang nagalit at naglaban na nga ang dalawang ito. Sa kanilang paglalaban ay naitulak ng malakas ni Mulak si Ernesto, dahilan upang ito ay matumba at mahirapang makatayo. Kaya sa pag-aakalang tapos na ang laban, tumalikod na si Mulak at tutungo na sana ito papunta kay Anastasia. Ngunit, inilabas ni Ernesto ang kanyang tabak para isaksak kay Mulak. Nang makita ito ni Anastasia, ay dali-dali niya itong hinarang, kaya't ito ang nasaksak sa halip na si Mulak. Nagulat naman si Ernesto sa ginawa nito at napatakbo sa kanyang nagawang kasalanan. Si Mulak naman ay labis na takot at pagkataranta ang nararamdaman. Hindi niya alam ang gagawin sapagkat nakikita niyang ang mahal na mahal niyang si Anastasia ay naliligo na sa sarili nitong dugo.
At ilang sandali nga lamang ay binawian ng buhay si Anastasia. Hindi matanggap ni Mulak ang nangyaring ito kaya naisipang kitilin din ang kanyang buhay. Ang mga magulang ng mga ito ay labis na nagdadalamhati sa kanilang pagkamatay at naisipan ng mga ito na ilibing ang dalawa ng magkasama. Makalipas nga ang ilang buwan, mula nang mamatay ang magkasintahan, dumalo ang mga magulang nito at nakita sa kanilang libingan na may umusbong na mga bulaklak na kulay dilaw. Ito ay may mabuhok na parte at hugis puso na nagpapaalala sa pag-ibig ng dalawa. Ito rin ay may nakausbo na patulis sa itaas na bahagi ng bulaklak na tila nagpapaalala sa nangyaring pagkamatay ng magkasintahan. Ang bulaklak na ito ay tinawag noong una na mulak-bulaklak, na naging bulak-bulaklak kinalaunan. Ang bulaklak na ito ay naging mayabong sa lugar kung kaya't itinawag sa lugar na iyon ay Bulacan.